Eto na naman tayo mga boss, nagbabalik na naman tayo. At para sa ating mga kapatid na OFW at sa lahat ng mga Pilipino na nakikipaglaban at sumusuporta kay Tatay Digong, mag-iingat tayo mga kapatid. Alam nyo naman yung sitwasyon ngayon, kapag hindi nila nagustuhan yung mga pinagsasabi natin, kahit pa ba, opinion lang natin yan, ay maaari nating ikapahamak. Kaya kailangan, bago kayo mag-share, bago kayo mag-comment, bago kayo magsalita, kailangan siguraduhin nyo na hindi kayo mapapahamak. Tandaan nyo mga boss, kay Tatay Digo nga, na dating presidente, na mahal ng sambayan ng Pilipino, nagawa nila to. Paano pa kaya sa ating mga ordinaryong Pilipino? Kaya kailangan gamitan natin ng talino yung pakikipaglaban natin at huwag tayong basta sasawsaw dun sa mga post na hindi naman legit. So, mag-iingat mga boss ha. Tandaan nyo, mag-iingat para hindi tayo mapahamak. At ngayon mga boss, magbibigay tayo ng sariling opinyon o sariling pagkakaunawa tungkol dun sa sinabi o ikwinento ni BP Sara dun sa bilin ng kanyang ama kay Tatay Digong. At base sa kwento ni Inday Sara dun sa video na napanood natin, ay gusto nang umuwi ni Tatay Digong sa ating bayan. Nga lang, itong si Inday Sara ay napaisip siguro dahil na rin sa history ng Pilipinas na may isang Ninoy Aquino na umuwi ng Pilipinas tapos namatay. So, na ikumpara lang na baka sakali kung uuwi si Tatay Digong, baka ganun din na maging kapalaran niya. So, para sa akin, malinaw na opinyon lamang yon o kaya pananaw lamang ni Inday Sara at naikumpara niya lang na baka sakaling mangyari. Kasi kalaban ng gobyerno itong si Tatay Digong ngayon. At noong mga panahon na yon, kalaban din si Ninoy Aquino ng gobyerno. Kaya siguro nagkaroon ng basihan si Inday Sara para maikumpara niya yung sitwasyon ng tatay niya sa naging sitwasyon ni Ninoy Aquino. At malinaw naman din sa statement ni Inday Sara na wala naman siyang sinasabi na papatayin yung kanyang ama. Yun naman po'y malinaw na opinyon lamang ng isang anak sa kanyang ama na pag-aalala baga ng Inday Sara kay Pangulong Duterte na baka kung uuwi siya ng Pilipinas ay sapitin niya yung sinapit ni dating Senador Benigno Aquino. Tsaka para sa akin para sa pagkakaunawa ko dun sa naging statement ni BP Sara, hindi naman pagkumpara dun sa katangian ng dalawang individual na to, si dating Senador Aquino at si Pangulong Duterte. Ito'y isang pagkumpara lamang sa mga maaaring sapitin. Maaari, hindi po yun sigurado o hindi niya po yun direct na sinasabi na yun ang mangyayari sa kanyang ama. Yun po'y opinion lamang, malinaw na malinaw po dun sa video. Kaya dun sa mga nagpapalaki ng usapan na to, naku po, hindi nyo na po malilinlang ang mga Pilipino. Dahil ang mga Pilipino ngayon matatalino na. Sila na po mismo ang sumasala dun sa usapin na naririnig nila. Kaya dito sa ating mga media na nagbibigay ng mga balita sa taong bayan o sa mga Pilipino, kung totoo po na para kayo sa katotohanan at para kayo sa bayan o para kayo sa mga Pilipino, bakit pinipilit nyo pong iligaw yung sambayanan? Malinaw naman po, hindi naman po kayo mga bobo, matatalino naman po kayo. Bakit po kailangan nating iligaw ang ating sambayanan? Para lang dun sa isang pananaw ng isang anak sa kanyang ama. Tsaka ito paano po namin paniniwalaan yung inyong mga balita kung alam namin na isa kayo sa galit sa mga Duterte? Dahil may dahilan naman po kayo. Alam naman po ng sambayan ng Pilipino na yung isang network dyan ay nasagasaan ni Tatay Digong dahil naipasara. Dahil po sa mga kadahilanang nakita nila o natuklasan nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, paano po maniniwala sa inyo yung taong bayan na parehas kayong magbalita kung alam po ng mga Pilipino na kayo ay may galit sa mga Duterte? At tungkol naman po dun sa sinasabi na bayaran ng mga media,
wala naman pong datos do'n, wala namang basehan ang taong bayan do'n para patotohanan yung sinasabi na yon. Pero kasi po yung mga binabalita nyo masyado pong alata, masyado pong, pinapakita nyo lang yung, makakapagdiin lalo kay dating Pangulong Duterte at hindi niyo pinapakita yung mga magagandang, makakapabor kay Pangulong Duterte. Kaya po hindi niyo masisisi yung taong bayan kung bakit hindi na po kayo pinagkakatiwalaan at mas naniniwala na po sila dito sa mga political vlogger ngayon dito sa social media. Dahil siguro po, tingin ng taong bayan o ng mga Pilipino, kaya mas gusto nila ngayon yung mga political vlogger at mas sinusuportahan nila dahil siguro nakikita nila na mas transparent yung pinapakita ng mga vlogger na to. At konting mensahe lang din dun sa ating mga kapatid na vlogger, kahit na DDS ka pa o kaya naman kontra ka kay Duterte, wag naman po nating pilit-lituin din ang sambayan ng Pilipino. Tulad na lang nitong issue na to, ang dami kong nakita ng mga caption dito sa social media na may patayan ng magaganap, napapatay na ganito, kesyo ganito. Wag naman pong ganon. Tumbukin lang natin yung ibig sabihin ng taong nagsalita at ibigay lang natin ng diretso yung mga opinion natin. Kasi minsan yung mga caption natin, yun na nagpapalito at nagpapagulo lalo sa sitwasyon natin sa Pilipinas. At alam ko naman po na napakarami nyo ng mga followers, yung iba sa inyo, mga milyon na yung followers. At respeto po sa inyo, hindi po ako nagmamagaling dito. Ako, kasama nyo po ako sa laban nyo at sumusuporta ako kay Tatay Digong. Ang sa akin lang po, kung tayo po galit sa mga media ngayon at hindi tayo naniniwala dahil sa tingin natin bias yung kanilang binabalita, sana po kayong mga political vlogger na pinagkakatiwalaan ngayon ng nakakaraming Pilipino, sana wag nating pilit iligaw o i-mislead ang taong bayan. Ibigay natin yung tamang balita at tamang opinyon sa mga nangyayari sa ating bansa. Ako, puna ko lang naman yon dahil marami akong nakita na doon sa mga caption nyo, meron ng papatayin, meron ng binabalak na patayin, meron ng pinaplanong patayin. So wala naman pong ganon. Yung opinion po ni BP Sara ay opinion lamang ng isang anak at normal na pagkikipag-usap lamang sa kanyang ama. So, yun lang naman. Sana wag po kayong magalit sa akin dahil kaisa nyo ako dito sa laban na to. At ayan mga boss, tuloy-tuloy lang yung laban natin. Tuloy-tuloy lang yung dasal natin para kay Tatay Digong at lumaban tayo ng mahinahon at patas. Huwag nating gayahin yung ginagawa ng ating mga katunggali dito sa ating paniniwala na to. May papanalo natin to, mayawa ang Diyos. At ako, nararamdaman ko, sana mangyari bago sumapit ang birthday ni Tatay Digong, may isang malaking magandang balita para sa ating sumusuporta kay Tatay Digong. Kaya mabuhay ang Pilipinas at tayong mga naniniwala kay Tatay Digong. At kalmahan lang natin mga boss, huwag tayong masyadong mainit. Huwag na tayong makipag-away dun sa mga taong hindi natin kaparehas sa paniniwala na to para maiwasan natin yung mas magulo. Ayan, mas maraming nagdadasal para kay Tatay Digong, mas malaki yung posibilidad na mapakinggan ni Boss G ang ating mga dasal. Kaya kapit lang, maipapanalo pa natin ang laban na to. At ayan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin sa araw na to. At ayan, kaming mga sumusuporta kay Tatay Digong. Sana po, wag nyo naman kaming pigilang magsalita. Ito na may opinion lang namin at wala po kaming gustong sagasaan na tao. Hindi rin po kami nakikipag-away. Nagbibigay lang po kami ng mga opinion namin, pananaw namin tungkol sa nakikita naming kaganapan sa ating bansa. At alam namin bilang isang Pilipino, meron naman po kaming karapatan na ipaayag ang aming sariling opinyon at saloobin. Magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Mag-iingat kayo mga boss.